Jesus ang ating tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Hallelujah. Amen. Isa pong pinagpalang umaga, pinagpalang araw po sa buhay ng bawat isa. At sa oras na to ay tayo po ay sasamba sa ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Amen po ba? Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Inanayahan ko po ang lahat na tumayo. At tayo pong lahat ay yumuko. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Let's welcome the presence of our Lord. Hallelujah! We worship you, Lord. We welcome you, Lord. Sweet, precious Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Lord. We welcome you, sweet, precious Holy Spirit, sa oras na to, Ama. Hayaan mo sa oras na to, Panginoon, ikaw ang siyang makilala. Ikaw ang siyang maitaas, Panginoon, sa oras na to, Lord. We welcome you in the midst of us, Father God. Hayaan mo sa oras na to, Panginoon, pakalinisin niyo po kami, Ama, ng iyong banal na dugo, Panginoon. Ano ang balakid, Lord? Anong hadlang, Lord God? Para hindi kami makapagsamba sa iyo, Panginoon, Lord, ay linisin mo kami, Panginoon. We want to worship you, Lord God. We want to worship you, Lord God. We want to make you smile, Lord God. Nais ka namin mapangiti, Panginoon. Sa kalagitnaan namin, Panginoon, ikaw ang aming pinupuri. Ikaw ang aming sinasamba. Ikaw ang aming dinadakila, Ama. Kaya naman, Lord, sa nag-iisang Panginoon, hayaan mo, Lord, na sambahin ka namin, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Father God. We worship you, Lord. We welcome you, Lord. We welcome you, sweet, precious Holy Spirit. Sa oras na to, sambahin natin ang ating Panginoon. Itaas natin ang ating mga kamay bilang tanda ng respeto sa kanyang presensya. Para sa nag-iisang Panginoon. We worship you, Lord. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula o maging mga salita upang ihayag kadakilaan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. We worship you, Lord. Once again, awitin ko man. Awitin ko man lahat ng awit
worship you, Lord. Sa amin nag-iisang Diyos, nag-iisa. Wala kang katulad. Pinasasalamatan ka namin, Lord, sa aming mga buhay, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig. Lord, salamat. Salamat, Lord. Sa inyo po lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Nais ka namin makilala pa, Lord, at nais ka namin maranasan sa araw na to, Ama. Sa inyo lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan mo, Jesus. Ito ang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord. Oh, we worship you. We welcome you, sweet, precious Holy Spirit. Fill this place with your presence. We can do nothing, Lord, without you. We can do nothing without you. Oh, Lord, our God and King. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Once again. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulugod ako upang magpuri sa iyo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin. O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Come on, people of God! Ikaw lamang ang nagtiwala. O Diyos, di kita magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang, ikaw lang
ating Panginoon. Sapagkat siya na nagbigay ng ating buhay. Ikaw lamang. Yes! Yes! Yes, O Lord! Yes, O God! Ikaw lamang! Ikaw lang! Kay buti mo. Ikaw lamang. Yes, Lord. Ikaw lamang. Bibiguin, magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos. Come on! Ay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala. Yes! Tatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala, O Diyos. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos. Di kita bibiguin, O Lord. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako. Hallelujah. Ikaw lamang ang nagtiwala sa amin, O Lord. Hindi ka namin bibiguin. Patuloy ka naming mamahalin. Patuloy ka naming paglilingkuran. Ikaw ang dahilan kung bakit kami nabubuhay. Why we still exist today, we're still living, because of your grace and mercy. Because of the life that you have given us, O Lord. The life that we are now enjoying, the moment that we are alive still, always, because of you, O Lord. Thank you so much for this great, awesome, glorious privilege to be with you again, O Lord. To worship you together with your people, O Lord. We are very thankful so much for your faithfulness, O Lord, above the heavens, and your greatness, O Lord, above in this entire universe. Glorify your holy precious name, O Lord. Salamat dahil napakabuti mo, Panginoon. Hallelujah. Walang salita, walang anumang bagay na maaari naming itumbas. At lagi naming masasabing,
ikaw lamang nagtiwala. Yes, Lord. Come on. Open your lips and say, tapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buhay mo. Once again, ikaw lamang, oh, purihin ka sa habang panahon, O Diyos. Sa nalalapit mong pagbabalik, O Lord, maparangalan ang iyong pangalan. Mabigyan ka ng papuri. O, sambahin ka sa habang panahon. Purihin ka magpakailanman. Oh, we give you praise, Lord. We give you honor. We give you praise and glory. Ikaw lamang ang nagtiwala sa O Diyos. Thank you, Lord. O Diyos, kay buhay mo. Oh, blessed be your name. We give you praise and glory, honor and power. Oh, we worship you. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon, wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, ay aming wala nang ibang Panginoon. Come on, people of God. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa. Ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Panginoon, wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa. Ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Come on, people of God. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Everybody declare it. Shout it out loud.
ay aming itataas. For the last time, come on. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Salamat, Lord. Sa iyong lahat ng karangalan sa habang panahon. Ikaw ang karapat-dapat tumanggap ng lahat ng karangalan. We give you all the praises and the glory, O Lord. Thank you so much for your grace and mercy. We bless your name, O Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tayong mga kaupong lahat. Isang magandang araw muli sa ating lahat. Isang magandang araw na naman ng pagkakataon na tayo po ay nagsama-sama sa ating pong pagsambang awit at panambahan na linggo na gawain ng Panginoon. Isa po sa gusto kong i-encourage sa bawat isa, the moment, the more na tayo po ay nasa gantong uri ng sitwasyon, ng kalagayan sa buong mundo, dapat naman tayong lalong magsumiksik na makilalang lagi o lalo ang ating Panginoon. Ito po ang panahon na hindi na po panahon ng backsliding. Hindi na po ito panahon ng panlalamig. Dahil bawat isa po ay mayroong pananagutan sa kanilang mga kaluluwa. So this is our accountability that we must go forward and do not go backward. Huwag tayong mag-backslide, huwag tayong lumayo sa Panginoon. Pangalagaan natin ang ating kaluluwa because the Lord is coming very, very soon. So ito yung panahon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na talaga naman pong napakaraming pahinga, napakaraming pagkakataon na tayo po ay may oras. Na every Sunday kahit kayo po ay nasa inyong mga tahanan, hawak niyo po ang inyong mga cellphones o inilagay po ninyo sa inyong po mga telebisyon, ay wag po kayong manghinawa, wag kayong mapagod, wag po kayong mapagal, magkaroon ng kapagalan sa inyong mga buhay. Magpatuloy po tayo. Kahit parang sa tingin mo physically na parang mahirap kumain ka dahil yan ay buhay mo. Ganun rin sa spiritual na parang na hindi mo nararamdaman na parang kakaiba ang nararamdaman mo. The more na nararamdaman mo yan, the more naman na ikaw magsumiksik na gawin kung ano ang nararapat gawin. Magbasa ng Bible, mag-pray, makipag-fellowship kahit sa phone lang, kahit sa messenger, makipag-usap sa ating mga kapatid. At time as this, we need somebody to lift us up from the moment of doubt, even commotions na nangyayari po dito sa buong mundo. So ito yung panahon na tayo po ay mag-relax in the presence of God. Mag-relax tayo na kasama natin ang ating Panginoon. Sinasabi nga po ng ating Panginoon na ang lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan ng salita. At ang salita ay kasama na ng Diyos at mula pa ng sanlibutan, mula pa ng likhain ng sanlibutan ay kasama na ng Diyos Ama ang salita. At ang salita ay nagkatawang tao. Ang salita ng Diyos ay nakipamuhay sa atin. Naramdaman niya ang lahat ng hapdi at kirot, lahat ng bagay na naramdaman ng tao ay na kanyang naramdaman. At pagkatapos ng ilang panahon na siya ay nagbigay ng kanyang pagkakataon na matupad ang kalooban ng Ama, siya ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Siya ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Siya ay namatay para sa paghahanda na ang mga anak ng Diyos, ang mga nilikha ng Panginoon na mga tao ay makabalik sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus.
Tayong lahat ay binigyan ng gantong uri ng pag-asa at ang pag-asang ito ay hindi ito maglalaho. Lahat ng ito ay mangyayari, lahat ng ito ay magaganap. Ang pangako ng Panginoong Jesus na siya ay magbabalik ay mangyayari sa hinaharap. A moment from now, years from now, months from now, days from now, the Lord will come back very, very soon. The Lord Jesus will appear in heaven at the clouds, and we will be with Him, to be with Him forever and ever. Ito'y pangako ng Panginoon. Ito'y salita na mapanghahawakan natin. Sa mga panahong ito, we need comfort. Kailangan natin ang kaaliwang galing sa Panginoon. At siyempre, we need comfort from our fellow servant, from our fellow sister and brothers in Christ. Pero higit din natin kailangan ang aliw na mula sa salita ng Diyos, mula sa kanyang mga pangako, mula sa kanyang mga unchanging, settled in heaven forever, the word of the Lord. Ito yung gusto ng Panginoon na sa kabila ng lahat, God allowed this kind of circumstances just to give us time, just to give us privilege na makapagpatuloy. Ma-check na ng Panginoon yung ating spiritual life. Ma-check na ng Panginoon kung talaga bang tayo ay sympathizer pa din o tayo ay follower na ng Panginoon. Tayo ay crowd o tayo ay disciple ng Lord. So there are difference between disciples and the crowd, between the sympathizer and the followers. So magkaiba ito. Hindi ito pwede kang maging sympathizer o maging taga-attend, taga-dalo ng church na hindi ka lumalago. Taga-dalo ng church, taga-upo dyan sa upuan nang walang commitment. And you became sympathizer. You just sympathize. Na para bang yung ating attendance ay isang tagumpay na ng pastor. Hindi po. Ito po'y para sa atin. Para sa atin pong lahat, ang lahat ng ating ginagawa. Yan po ay para sa ating mga buhay, sa ating mga personal na relasyon sa Panginoon. Huwag nating pahintulutan na tayo mapagod o mapagal. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Alam natin ang kanyang sinabi na lahat ng sinabi ng Panginoon ay mangyayari. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, I came into this world not to judge the world, but to save the world. Naparito ako hindi upang hatulan ng sanlibutan, sabi ng Panginoon. Ang salita na kasama ng Ama mula pa ng sanlibutan ay nilikhain, mula pa ng likhain ng araw, mula ng likhain ng gabi, at likhain mula sa unang araw hanggang sa ika-6 na araw ay lumikha ang Panginoon kasama ang salita. So ang salita ay mula pa noon hanggang ngayon, kasama natin ang salita. The Word of God is settled in heaven forever. This is unchanging. Hindi ito nagbabago. Mag-alinlangan man ang buong mundo sa nangyayari sa lahat ng sitwasyon. Magbagsakan ang mga ekonomiya ng buong mundo. At ang mga bansa ay magbagsakan ng mga ekonomiya. At sumiklab ang mga digmaan. Dumating man ang mga lindol at mga bagyo, mga kakaibang mga power of nature. Na yan, lahat ng yan ay mangyayari at magaganap, pero ang salita ng Diyos kailanman ay hindi mayayanig. It is always settled in heaven forever. So I encourage everyone, believe, continue, pursue, and finish the task. Tapusin natin ang pinagagawa ni Lord. Maaaring sabihin natin, hindi naman ako manggagawa, hindi naman ako pastor, hindi ako pastora. Kapatid, mayroon kang pananagutan sa sarili mong buhay at sa buhay na kung saan sa iyong sambahayan. We need everybody. We need everyone. And you need to finish the task. Ano ang kalwalhatian ng Panginoon kung ang ating sinimulan ay nakatiwangwang lang at hindi ito natapos? Ano ang halaga ng pagiging born again natin kung tayo ay born again lang sa salita at hindi sa buhay? Anong kahalagahan ng ating pagiging anak ng Diyos kung sa pagbabalik naman ng Panginoon ay disqualified tayo? So we must come to the point of decision. We must come to the point of seriousness. Dahil ito lamang po ang panahon na walang ibang didikta sa ating sariling desisyon. Tayo lamang po ang magdidesisyon. Kung ano man ang gusto natin sa hinaharap, ito pa rin ang i-honor ng Panginoon. Maghanda ka sa kanyang pagbabalik and you will be raptured. Huwag kang maghanda sa kanyang pagbabalik, you will be left away. You will be left behind.
Maiiwan ka. Lahat tayo ay mayroong pananagutan sa bawat isa, pero may pananagutan ka ring malaki sa iyong sarili mismo. Praise the name of the Lord. Ano sinasabi ng Panginoon sa John chapter 12, verse 44? Ito ang sinasabi ng ating Panginoon sa John chapter 12, verse 44. Then Jesus cried out, "When a man believes in me, he does not believe in me only, but in the one who sent me." 45. When he looks at me, he sees the one who sent me. 46. I have come into the world as a light, so that no one who believes in me should stay in darkness. Pumarito raw ang ating Panginoon bilang isang liwanag o isang ilaw. Kaya ang lahat ng kanyang sumasampalataya sa kanya ay hindi mananatili sa kadiliman. Gaano man kalaki ang ating encouragement na tatanggap, kung hindi ka magdedesisyong umahon sa putik ng kasalanan, mananatili ka sa putik ng kasalanan. Kailangan desisyonan mo. Dahil the moment you decided to obey and to follow God, God will give you an extraordinary strength. Bibigyan ka ni Lord ng panibagong sigla. Verse 47. As for the person who hears my words but does not keep them, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save it. Yun ang sinabi ni Lord. Sa isang tao na nakarinig ng aking salita, ng aking mga salita, at hindi niya ito sinunod, hindi ko siya hahatulan, sabi ng Panginoon. Sapagkat naparito ko sa sanlibutan, hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas. This time is the time of salvation. This is the day of salvation. This is the time of decision. This is the time to pursue the destiny given the Lord before us upang hindi tayo magkulang, hindi tayo mabulaga sa pagbabalik ng Panginoon. Sabi ni Santiago, ang isang tao, ang buhay ng tao ay parang usok lang. Biglang lumilitaw at maya-maya ay maglalaho. So keep it in our minds. Panatilihin natin sa ating kaisipan habang tayo ay mayroong pang kakayahang isipin kung ano ang dapat nating gawin. Alam niyo ba kung bakit pinahintulutan ng Diyos ang lahat at pinangyayari ang lahat ng bagay? Dahil sa totoo lang, marami na pong Kristiyano ang na-born again. Marami na pong mga anak ng Diyos ang na-born again at talaga naman pong napagpala. Pero hanggang ngayon, sa tagal nila sa Panginoon, ay hindi pa talaga nila alam kung ano ang kanilang patutunguhang landas. Hindi po natin alam kung bakit nagkaganon, pero marami po pinahintulutan ng Diyos ang pangyayaring ito upang makita kung ano talaga ang tunay na kulay ng ating spiritual life. Gusto ng Panginoon na hindi lamang tayo nakaintindi ng salita, nakarinig ng salita, kundi makita ng ating Panginoon ang buhay. Huwag ka nang magpakitang tao. Kita naman ng Lord ang lahat. Huwag na tayo magpakitang tao na pag may taong nakakakita sa atin, gumagawa tayo ng maayos. Huwag na ganon. Gawin natin kung ano ang nararapat gawin sa mga oras na binigay ng Panginoon sa atin. Habang may pagkakataon, kapatid, it's time for you and for me to decide, Lord, I will obey. I will finish the destiny. I will finish the will of the Father. Ito ang panahon na parang malapit nang bumalik si Lord, na para bang bukas na si Lord babalik. Umamayang hating gabi. O kaya ay bukas na madaling araw. Isipin natin lagi na kapag tayo nag-pray, isipin natin yun na yung ating huling panalangin. Na baka hindi na tayo gisingin ng Lord. Na baka hindi na niya pahintulutang tayo ay mabuhay pa sa isang magandang araw. Ay, wag naman, Pastor. Kakasal lang namin. Nasa honeymoon stage kami. Enjoy the honeymoon stage of your life. But see to it that even in the time of moment of joy and happiness, do not forget the Lord, our God. Si Lord pa rin ang sentro ng buhay. Ang sino mang nananampalataya at naniwala sa kanyang salita, hindi na siya mananatili sa kadiliman. Amen po ba? Hindi na manatili sa kadiliman ang Panginoon. Isang tao na nasa Panginoon.
The one who believes, sapagat mayroon siyang ilaw, hindi lamang mayroon siyang ilaw, kasama niya ang ilaw, at dahil siya ay naliwanagan, siya ay magiging ilaw. Sa Ephesians chapter 4, verse 20. Tagalogin natin sa verse 20. Ephesians 4. Ngunit hindi sa gayong paraan ninyo natutuhan si Kristo. Verse 21. Kung tunay na siya ay inyong narinig at tinuruan sa Kanya kung paanong ang katotohanan ay na kay Jesus, verse 22, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay. So alisin. It's a matter of decision. Alisin, hindi ipaalis kay Lord. Huwag nating ibuyo o ilagay sa pananagutan si Lord na tayo ang binigyan ng pananagutan, tayo ang mag-aalis. Hindi si Lord. Hindi natin pwedeng sabihin bahala na si Lord. No. Tayo ang mag-aalis ng lahat ng bagay, ang paraan, how we live before we knew the Lord. Ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa. Laging kasama ng ating lumang pagkatao ang pandaraya. Lagi tayong dinadaya ng ating sarili dahil yung ating dating pagkatao ay kalikasan nito'y makasalanan. Kaya wala itong maitutulong sa atin kung dito tayo nakabase. Dapat nakabase tayo sa Diyos na nagbigay sa atin ng salita na siya mismo ang salita na kasama natin. Verse 23. At magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. So pagkatapos na ikaw ay lisanin mo, dinesisyonan mo, ang dating pamumuhay na laging napapahamak dahil sa masasamang pita, sabi ng Panginoon, magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip. Ang ating pag-iisip ay may espiritu na kailangan nating panatilihing maliwanag, banal, walang kaparis, walang katulad. Because the day shall come, those who live in the flesh will die, but those who live in the Spirit will live. Verse 24. At kayo magbihis ng bagong pagkatao. Kanina yung lumang pagkatao. The old self. The old self that always committed sin against God, that always belong to the flesh. The desires of the flesh is always to commit sin against God. Pero sabi rito, at magbihis kayo ng bagong pagkatao. Pinagagawa ni Lord sa atin mismo sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ni Apostol Pablo, binibigyan niya tayo ng instruction, ibihis natin ang bagong pagkatao. Na nilalang ayon sa wangis ng Diyos, sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. Alam natin ang katotohanan, the more nakasama natin ang katotohanan, the more nakasama natin, tayo ay magiging totoo. Dahil ang katotohanan ay ang salita na bumuhay sa atin, na lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala, na siya ay lumikha, yun ang salita na nakasama natin, na tinanggap natin, ng sabi ng Biblia sa John chapter 1 verse 14, ang salita ay naging tao. Kasama natin ang Panginoong Hesus. Kaya hindi tayo mahihirapan na ma-overcome natin, lalo na po ang sitwasyon ngayon. Hindi po tayo pwedeng magbaba ng kamay at sabihin nating, Lord, I surrender na sa bakbakang ito. I surrender na. No. You will never surrender because you are called. You are called to gain the victory. You are not called to be defeated. You are called to gain the victory. If there's no battle, there's no gain. There's no battle, there's no success and prosperity. There's always battle. Kaya kung ikaw ay mabubuhay sa mundong ito at umiiwas ka sa mga battle ng buhay mo, nagkamali ka. Dapat hindi na tayo binuhay ni Lord kung tayo ay nabubuhay na walang bakbakan.
Kaya kung dumarating man sa atin yung mga pagsubok, dumarating yan para tayo ay i-check and balance ng Panginoon. Kaya lang mga kapatid, gusto ko lang malinawan natin na may mga bunga ng ating mga desisyon sa nakaraan na hindi natin pwedeng maituturing na pagsubok. Dahil yon ay bunga ng ating desisyon. Yung ating maling desisyon sa nakaraan ay mayroon talagang suffering pag yan ay hindi kalooban ni Lord. Kaya nga dapat magdesisyon ng tamang desisyon para instead na ikaw ay mag-suffer, mag-enjoy ka. Gaya ng pag-aasawa, ang pag-aasawa ay hindi kaning isusubo na pag nainitan ay iluluwa. Lagi sinasabi ng ating mga matatanda, nang ibig sabihin, ang pag-aasawa ay pananagutan. Hindi ito laging enjoy. Hindi ito laging nakangiti. Because the day shall come that you will suffer a lot for the sake of your family. And lahat naman ay napagtatagumpayan. Kaya kung ang isang tao ay nasa suffering mula sa kanyang ginawang desisyon sa nakaraan, hindi yan pagsubok. Bagamat yan ay nandyan na, hindi mo na pwedeng takasan dahil yung bunga ay inaani mo na. Minsan yung pag-aani ay habang buhay. Hindi yan pagsubok. Minsan ang pag-aani ay bunga ng mga maling desisyon, yan ay habang buhay na suffering. Kaya hindi ka dapat mag-give up kasi yan naman ay ginusto natin, yan naman ay dinesisyonan natin, kaya wag nating i-blame si Lord. Wag nating i-blame kahit kanino ang nangyayari. Yan ay bahagi ng ating maling desisyon sa nakaraan. Amen? So ang mga pagsubok na sinasabi ng Panginoon ay mga pagsubok na naglalabas ng katuwiran ng Diyos sa buhay natin. Lalong na-check and balance yung ating spiritual life, yung ating spiritual maturity, at pag dumating ang pagsubok, lumilitaw yung tunay nating pagkatao. Balikan natin ang Ephesians chapter 4, verse 25. So dito ay binanggit din ng ating Panginoon. Kaya nga, dapat kayo ay magsalita. Tagalogin natin. Kaya't pagkatapos takwil ang kasinungalingan, ang bawat isa ay magsalita ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo mga bahagi ng isa't isa. So, pagkatapos ng lahat, yan yung cleansing ng iyong character, cleansing ng iyong lips, cleansing ng iyong spiritual life, cleansing ng iyong pagkatao. Dahil kailangan mong desisyonan, you must become a partner of the Lord. Gusto ng Panginoong baguhin ka, pero kung wala kang kooperasyon, wala kang pagbabagong mararanasan. You must be cooperated with the Lord dahil yun ang kapangyarihan ng Diyos sa iyo. Binigyan kanya ng pagkataon na magdesisyon. Amen? At sa panahong hindi mo kaya, God is able to do it. Amen. Praise the Lord. Verse 26. At sabi rito ng Panginoon, magalit kayo, ngunit huwag magkasala. Huwag kayong lubugan ng araw ang inyong galit. Huwag hayaang lubugan ng araw ang inyong galit. So, yung karakter natin nagbabago unti-unti. Napagtatagumpayan natin yung ating emosyon, napagtatagumpayan natin yung ating pagkatao dahil yung salita na na-store up sa ating puso, sa ating espiritu, sa ating kaluluwa ay nagmamanifest ng tuluyan sa buhay natin. Praise the name of the Lord. And verse 27, at huwag bigyan ng pagkatao ng diablo. So this is the first and the foremost warning of the Lord through Apostle Paul. Huwag bigyan ng pagkatao ng diablo. Do not give any foothold to the enemy, to the devil. Huwag daw tayo magbibigay ng kahit isang tudlik na pagkakataon sa kaaway upang tayo ay sirain, wasakin, at alisin ang karapatan nating tumawag ng Ama sa ating Panginoon. Go back to the Lord. Lagi nating isipin na ang salita ng Diyos na na-store up sa buhay natin ay settled. Ang salita ay hindi nagbabago. Amen? Praise the name of the Lord. Glory to God. So, balikan natin sa John chapter 8, verse 47. John chapter 12, John chapter 12, verse 47. John chapter 12, verse 47. If anyone hears what I am saying, ayan, as for the person who hears my word, but does not keep them, I do not judge him. For I did not come to judge the world, but to save it. Kapatid, kahit gaano kalaki ang ating pagkukulang o kasalanan, hindi ka hahatulan ng Lord. Walang makapagtuturo sa iyo na ganyan ka. No. Nobody. Nobody could pinpointed their fingers against you. Because only the Lord knows everything in your life. Alam ng Panginoon ang lahat-lahat sa buhay natin. Wala nang ibang Panginoon. Come on, people of God. Sa langit at lupa
At sa habang panahon, ang ngalan mo, Jesus, ay aming tataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang. Thank you, sweet precious Lord. At lupa at sa habang panahon, ngalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang. Minsan sa buhay natin, mararanasan natin ang mga pagsubok. Alam natin that testing, dealings, breakings, even trials are part of our Christian life. Do not run away from it, but always see to it that you will overcome all of these things. Na kaya mong mapagtagumpayan because the Lord is with you. The Word of God is with you. The Word who lives in you is powerful than any spirit in this world. Greater is He that is in us than he that is in the world. Mas malakas ang espiritong nasa atin kaysa espiritong nasa sanlibutan. Kaya you are able to do it by the grace and the mercy of God. Praise the name of the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo. At sa habang panahon, pangalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang, wala Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon. Wala nang ibang. Hallelujah! Sige kapatid, umupo tayo ng lakas sa ating Panginoon. Balik lang tayo kay Lord. Ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa. Panahon, pangalan mo, Jesus, ay aming itataas. Panginoon, wala nang ibang Panginoon sa langit at lupa at sa habang panahon ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang, wala nang ibang Panginoon sa langit. Salamat, Lord! Pangalan mo, Jesus, ay aming itataas. Wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang Panginoon
wala nang ibang Panginoon. Sa langit at lupa, Salamat, Lord. Kung wala nang ibang kaya mong bumangon sa anumang pong pagkakadapa. Sa anumang sitwasyon, you are able to do it. Rise up. Desisyonan mo yan. Hindi Diyos ang magdidesisyon para sa iyo. It's our accountability towards God. Tayo ang magdidesisyon kung gusto nating bumangon o gusto nating mahiga na lamang sa isang pagkukulang na hindi naman natin dapat na maging buhay. I want to pray with you. I want to pray for you. Just close your eyes and bow your heads. Say this prayer after me. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Nanangan po ako sa aking lakas. At nais ko pong magbalik loob sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Linisin mo ang aking buhay. Nais kong bumalik ang kagalakan sa puso ko, ang kapayapaan, ang kaaliwan ng Espiritu Santo. Patawarin mo po ako. Ikaw lamang ang aking mamahalin at itataas, Diyos at Panginoon ng aking buhay. Salamat po sa iyong salita. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Aming Ama, pagpalaan niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Lahat po ng mga nag-join sa worship, lahat po ng nag-join, nanood sa kanilang mga cellphone, sa kanilang mga telebisyon. Lord, dalangin namin ang iyo pong pangunguna sa kanila. Panibagong lakas na naman, Panginoon, ang iyo pong ibinigay sa amin. Panibagong pagkakataon na naman upang makita namin ang aming mga sarili na ikaw lamang po ang Diyos na hindi nagbabago. Pagpalaan niyo po ang bawat isa at sumayo po ang lahat ng karangalan. Sumayo po ang lahat ng papuri ngayon, bukas at magpakailanman sa pangalan ng Panginoong Jesus. For the last time, wala nang ibang Panginoon. Wala nang ibang you, Lord. Hallelujah. Sa iyo po ang lahat ng karangalan sa habang panahon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen! 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 Yes! God bless you all. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Shalom! Shalom! Shalom!
inaasahan. Sa aking tungkulin, huwag akong magkulang, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Pinakananais ko at inaasahan. Sa aking tungkulin, huwag akong magkulang, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Pinakananais ko at inaasahan. Sa aking tungkulin, huwag akong magkulang, upang sa mabuhay o sa mamatay, mabigyan kita ng karangalan. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga hari. Ikaw ang aking Panginoon. Ikaw, Jesus, ang aking buhay. Ikaw, Jesus, ang aking tagapagligtas. Ikaw, Jesus, ang hari ng mga